siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurap sa gobyerno, wala siya sinasagot. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Pilipinas, magandang gabi po. Hi, Miss Universe. May audio na ba? Asensya na po yung mga naunang nanonood. Napansin kagad, wala po tayong audio. Medyo maluwag ho yata yung connection po namin. Pero naayos naman po. Hopefully, ano po sa inyo ngayon? Maganda na po ba ang audio ho natin? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ayos na. Okay na ba? Approved? Parang Ricky Tisoy, magandang gabi po. Ganun din po kay Ma'am Angelica Paz. Magandang gabi po. Siya po kaagad ang nakapuna kung may audio tayo. Sabi ho niya kanina wala pa. So we will try our best kung wala pa. Ayusin na natin. Kung meron na, tuloy-tuloy na natin. Good evening, sabi ni Jimmy Toplano. Padre, nanonood ka na ba? Pasensya ka na kanina. Lugto si Tata Ben. Alright,
No? Super hina po ng intro. I know, ha? Si Ma'am Angelica. Ayan na. Okay na po. Sir Ben. And Miss Madam Lynn. Ayan. Thank you very much. Ma'am Angelica. Jomay Maymar, nanonood na rin po. Good evening po, Sir Ben. Watching from Pasay City. Ayan, no? Tuloy-tuloy lang po ang ating papanood, ha? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sapagkat pagkatapos po ng mahigit isang taon na ating paglilingkod bayan, ay nabuksan na po ang pintuan po para sa mga announcers po ninyo dito na kahit papaano ay makakatanggap po ng biyaya sa pamagitan po ng mga bituin. Di ba? Napakasarap palang pakiramdam pagka meron pong nagpapadalahon ng bituin, no? Mula sa langit. No? Naranasan ko kagabi po yan. Ako'y tuwa-tuwa. And hopefully, sa pagtutulungan nun natin, ay mas marami pa po tayong mapapaligaya, mapapasaya sa ating pong mga kababayan. Ayan. Okay na po, Sir Ben. Okay na po. Sabi ni Jomar. Okay. Huh? A blessed first day evening and more power po sa inyong aray. Bakit nangungurot ka? Ano kaya naman pala? Kaya naman pala tayo, alam po ba ninyo, namagaho yung aking namagaho yung kita ko kagabi. Kasi tuwing may stars, may kurot. Ito, nagsimula na. Ma'am Angelica, thank you very much po. Ha? Let the stars keep shooting sa BSC po. Sabi ni Ma'am Angelica Paz. Thank you very much. 100 stars. Ayan. This is all for BSC po. Pinag-usapan na po namin ito sa board meeting kanina. And yung mga stars po na pinapadala po ninyo, hindi po papunta po sa akin lamang ito. Ha? No. This is for the BSC. And for the BSC, the board will decide how to spend this money for everybody. Ayan, okay? So, sabi nga ni Ma'am Angelica, let the stars keep shooting sa BSC po. Pero maawa naman ho kayo. Sana ho, hindi naman po bumaga yung aking itas. Kakukurot, no? Watashiwa, good evening po, Sir Ben Paipon and all viewers of YHP. Your Honor, please po yan. God bless us all and stay safe. Claro Ronnie is also watching. Gandang gabi po sa inyong lahat. Tonight, pag-uusapan ho natin itong nagtre-trending po sa social media ngayon involving stars of the ABS-CBN. Alam po ninyo talaga trending yata mga stars ho ngayon. Mas magandang stars ho ang dumarating ho dito sa BSC kaysa yung anywhere else. Ma'am Angelica, tama po ba ako dyan? Ito pag-usapan natin yung stars, iba ho doon sa ibang planeta ho ito. Pero hindi po natin maayaalis na di pag-usapan po ito sapagkat it has something to do with our culture. It has something to do with our human nature. It has something to do with our lives and the lives of our country and the life of our country. Akala ho natin siguro po na como may independence po tayo sa ating sarili, no? Na tayo na lamang po ang mahalaga. Eche, puwera ho ang iba. I don't care about you. Parang ganun ang mentalidad doon natin kuminsan. Lalong-lalo na pagdating ng opportunity ho, na magkakapera ka. Diba? Can you imagine ho? Sasabuyan ka ng 120 milyong piso. 120 million pesos. For the first time in your life, you will never have that amount.
Pagkatapos so, bigla na lamang dumarating pong pagkakataon, ibibigay sa ito. Pero, ito ang gagawin mo. Kalimutan mo yung mga kaibigan mo. Saan po tayo? Kailan ba kalimutan mo ang bayan mo? I read the remarks of film director Eric Bati. Reaction po niya sa ginawa po ni Tony Gonzaga. Ito na po yung mga stars po natin na nag-uusap na po sa media, sa social media. Ang ganda po ng sinabi po ni Director Eric Mata as a reaction doon sa desisyon po ni Tony Gonzaga na maging MC, Master of Ceremonies sa Proclamation Rally ni BBM dyan sa Philippine Arena. I don't know if this is true, but sa Manila Bulletin ba ito nangyari, nabasa? O Inquirer, Philippine Daily Inquirer, mukhang ang talent fee po ni Tony Gonzaga during the Proclamation Rally as a talent MC ay 120 million pesos. Wala naman po tayong objection po dyan. As a matter of fact, saludo po ako sa ganong mga kababayan natin. Kasi their talent is worth that much. Di ba? Ang laki po ng halaga ng kanilang talent. Pero sa tingin ko naman, deserve po ni Tony Gonzaga yung ganyang talent. Because she's really a wonderful lady. Magaling. Talagang tagahanga po ako dyan. Kay Ma'am Tony Gonzaga, ngayon lamang po ninyo siguro na nadinig na si Tata Ben Paipon humanga po dito kay Tony Gonzaga. I'm not ashamed to tell the truth na humanga po ako sa talent, sa galing ni Tony Gonzaga bilang isang actress, not as a singer, pero bilang actress. Talagang magaling po si Tony Gonzaga. At yung mga pinakita po niya, mga performances po niya as a talent of ABS-CBN, humanga po ako. Humanga po ako sa kanya. Kanya nga yung kanyang talent fee, talagang deserve po ni Tony Gonzaga yan. Hindi ko masasabing pangit ito. Ang masakit lamang po dito. Ang masakit lamang po dito. Meron po siyang mga nasagasaan. Nakapwa po niya . Kanya ang tanong mo dito po masaya ka ba na kumita ka ng 120 million pesos? Pero ang mga kasama mo, dati, ay nagdurusa pa rin hanggang sa mga sandali. Because you left them out. At ikinampan niya pa po ang tao gumawa sa kanila ng kasalanan. Nagpasarado po sa ABS-CBN at nagpatanggal sa mga tauhan ng ABS-CBN. 11,000 employees of ABS-CBN. Ito ang maikli lang naman po ito. Maikli lang naman po itong remarks ni film director Eric Bata. Everyone, sabi ni director, everyone has a right to their own political stances. But when Hitler runs for office, Hitler, after slaughtering, nung pinatayo niya, ang
millions of Jews of you will support his bid. The least you can do is acknowledge all the blood he has spilled and with integrity stick to your own crazy, misplaced loyalty in private or in silence. So ang message po ni Eric dito, ni Director Eric Matiho, simple lang. Mas mabuti pa manahimik ka na lang. Di ba? Pero, bakit ako mananahimik? Kung may kapalit po ito na 120 milyon. Ang hirap po nun, no? Ang hirap po nito, mga kababayan. No? The least that you can do is to remain silent. No? Medyo, ito'y kabaliktaran po itong remark ni Eric dun sa sinabi po ng isang kapamilya din po ni Madam Tony Gonzaga. Ka PBB ni Tony Gonzaga. Itong si Don Chan. 2015 po siya. And was a dance group member ng Girlfriends. Sabi po ni Don Chan, it's my greatest honor to verbalize what other people cannot say. Sasabihin ko po sa madla ang hindi masasabi ng ibang tao. I am deeply insulted and disappointed by the actions of my fellow kapamilya actress, Miss Tony Gonzaga. Paano po ninyo masisikmurang suportahan at tulungan ang mga taong may malupit na karanasan o na nakaraan sa kasaysayan ng bansa at sa pagkawala ng trabaho ng mga kasama natin sa industriya? Yan po ang malupit na katanungan po ni Don Chan. Ano mo nyo masisigura ipagpalaki pa po o ipunyag sa buong mundo na ito, mananalo pang senador si Marcoleta. Alam naman po ninyo mga kababayan. Marcoleta was the man behind kung bakit nawala po ang prangkisa ng ABS-CBN. Ito po ang ginamit ni Pangulong Rodrigo Duterte para hindi na po mai-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. At dahil dyan, nawala pong trabaho ang mahigit sa 11,000 mga manggagawa ng ABS-CBN. I cannot remain quiet, sabi ni Don Chang. I cannot remain quiet. Alam ng lahat ng artista na mas safe. Alam ng lahat ng mas maraming artista na mas safe ang manahimik na lamang. Ito na yung sinasabi ni Eric. Eric Mati, Director Eric Mati. Pero, hindi ko po kaya. Hindi na po niya kayang manahimik. Hindi pwede. Hindi ako binayaran dito. Hindi po siya binayaran para magsalita. If this is my biggest fight, then I will forever cherish standing up to what I believe in. Hindi po pera-pera. Ito po ay laban ng prinsipyo. I want for all of us to stay or to say hello to a better Philippines. Sabay, ipinahayag po niya ang kanyang pagsuporta kay Madam Leni Robredo. Ayan. Director Eric Mati also is now in support of the presidency of Madam Leni Robredo.
Same thing happened with yung mga co-artists po nila. Nagsalita na rin po si John Arcilla. Saludo ako sa iyo, Director Eric. Sabi ni John Arcilla ng El Provinciano. Palagi kong napapanood ito eh. El Provinciano. And so with other artists po na nandyan po sa dati sa ABS-CBN. Alright? Para sa kaalaman din po ng ating mga kababayan who are now following the saga. Of course, to be fair, banggitin din po natin ang pinost ni Tony Gonzaga in defense for herself. Ito po ang sabi ni Tony Gonzaga. Namnamin po ninyo mabuti mga kababayan. Pulsuhan po ninyo. Tama po ba ang ginawa ni Tony? I have reached a point, sabi ni Tony Gonzaga, in my life where I realized that other people's perception of me is not my responsibility. Hindi ko responsibilidad yan kung ano man ang isipin ng tao sa akin. It is not my responsibility anymore. Kaya tinanggap ko yung pagiging MC at pagkakampanya sa taong gumawa ng napakasama sa kanila sa ABS-CBN. I feel, sabi ni Tony, I don't have anymore the need to explain. Wala na pa akong kailangan para magpaliwanag. To prove, to defend, and to hide. Because I have nothing to hide. I have nothing to defend. I have nothing to explain to anybody. Because I know who I am deep inside. So yun po ang statement po ni Tony Gonzaga. Very forceful po. Wala ho siyang pakialam kung ano pa isipin ng taong bayan. Kasi wala naman po talaga siyang responsibilidad. It is her own life that matters. Buhay lamang po niya as a person ang mahalaga sa kanya. Kasi huda kung anong mangyari sa buhay po ninyo, mga kapamilya. Anong kapamilya sa isang taong nagmamahal sa kanya sarili lamang? Maliwanag ho sa sinabi po, yung statement ni Tony Gonzaga, I don't have any responsibility for you. Wala akong responsibilidad. Ano man ang isipin mo, buhay ko ito eh. True enough po, mga kababayan. Ganyan ho, ang mga makasarili talaga. Ganyan po ang hindi po tumutupad sa kagustuhan po talaga ng Panginoong Diyos. Pagmahalan ho tayo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin po ng pagmamahalan sa mga taong makasarili. Oh, really. And this is very dangerous to all of us because ito na lamang ho, buhay mo na lang, mahalaga sa iyo. E paano yung bansa? Paano yung mga taong mahihirap? Umaasa ho. This is something that we should yung bang pag-isipan po natin mabuti ito, mga kababayan. Napakahirap pong sa loob po yung natanggap po ni Tony na pera. I guess kung ito po ay nangyari po sa inyo o sa akin, baka mag-isip din po ako. Pero nangyari na po ito sa akin. I did not know how much was in the attached case ng mga panahon ng diktadorya po ito, mga kababayan.
They wanted to silence us also from talking on the air. Alam naman po ninyo noon, no? Kung hindi ka makuha sa pakiusap sa Santong Dasalan, kukunin ka sa Santong Paspasan. No? So there were attempts on my life also. Nasubukan ko pong tumalon sa pader ho ng Radio Veritas because there were those who were already running after us. And I also experienced po na napatawag po sa isang tanggapan at pinakitaan po tayo ng limpak-limpak na salapi in an attache case. Nasubukan ko na po ito. Pero anong kapalit? Ipinid mo ang iyong mga labi at tigilan mo ang paninira sa diktadurya ni Marcos. That was the kapalit. With all humility ho, mga kabayan. I said, pagpapaalam na po ako, sir. Salamat. And that was it. That was it. Balik ako sa aking taming istasyon. And I did what I was supposed to do. Do the broadcast of the people. Yan lang po. Nasubukan ko na po ang nasuhulan. Pero hindi ko po tinanggap. Mayaman na po sana ako ngayon. Because during those days, mga kababayan, maraming yumaman ho eh. Sa aming mga nasa anay ng industriya ng pamamahay. Those who succumb to the yung alok ho, talagang napakalakas ang puwersa ho. Kung mahina-hina po ang panindigan mo, ako yun. Padadala ko kayo. Kaya those were the people who trumpeted the other side of the coin. Mga kababayan. Ito na po yung mga sumali sa revisionist. Ang mga gustong baguhin po ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Until today, pero I'm happy, I'm glad. Kasi those of us who stood our ground, mga kababayan, are still alive today. Alam po ninyo, my friends, my colleagues in the industry then are still alive today. Alam po ba ninyo kung sino-sino mga ito? Si Onding Bartolome lamang po pa yata ang nauna na po sa amin. Pero si Attorney Rick Balmonte is still there. Waldy Carbonell is still alive. Abel Cruz is still alive. Sino pa ba yung iba? Si Tatamben, Ben Paipon. Doy del Castillo is still alive. Matibay ko kami. So ito mga kababayan, we were there. So we know the feeling of being bribed, Ano ang pakiramdam? Takot talaga naman, Wow. Ganun eh. And that was not the only time, pero yun po ang pinakamalaki sa na tatanggapin po ni Tatabit. Tinanggap po. Iba na po siguro ang buhay ko po ngayon. Hindi na po ninyo makakausap siguro. Pero nandito po ako. Nandito pa ako sa inyo. I'm looking at the stars shine at night. Pero ang totoo niyan, nakikita ko dito yung nangyari po kay Tony Gonzaga. I'm not saying na siya pera-pera lamang Hindi ko sinasabing kinalimutan po niya ang kanyang mga kaibigan. But that is what happened, when you accept the bribe, when you accept the bribe, yung bang pera na hindi mo alam kung saan nanggaling, pera, ibibigay sa iyo nanggaling pala sa ninakaw, who can afford, who is that politician who can afford to pay you that big, huge amount in exchange? Mga kaibigan,
Di mo ba naisip kung saan ang galing ang perang ibibigay sa iyo? Pero hindi ko, pera eh, pera is pera eh. Walang pakialam po yung pera, walang mukha yung pera ho eh. Walang kaluluwa yung pera ho eh. Tatanggapin mo, hindi tumatawa yan, hindi nakasimangot, no? Pera pa, pera, walang kaluluwa po yun. Pero pagka ginamit mo na yan, yan po magkakaroon ng meaning. No? Yan po magkakaroon ng meaning sa buhay. Kaya para sa akin ho, mga kababayan, itong nangyari po kay Tony Gonzaga, I do not know if this is intended talaga. Kung ito po ay sinadya po o kaya napag-isipan ng malaliman. Kung napag-isipan po ng malaliman, baka ho umatras. Pero yung halaga kasi napaka-hirap pong tanggihan ang perang tumataginting. Nandyan na sa harap mo. Hindi mo ba tatanggapin? Napakahirap talaga. Tanggihan mo ang grasya na dumarating. Yan po ang kasabihan po, di ba? Napakahirap tanggihan ang grasya na dumarating. Totoo po yun. Pero ito yung kaya tayo binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kaisipan para magamit natin sa mga pagkakataon. Ano ba yung grasya na dumarating? Ano ba yung grasya na dumating? Makabubuti po ba ito sa iyong sarili? Sa iyong mga kasama? Kasama po ba sa pag-iisip ang mga kasama ho? Sarili mo lamang ang importante sa pagpapasya po kung ano ang magiging desisyon sa mga pagkakataon. Napakalaki ang halaga. Again, ito ho, I will not be the judge. I will not be the judge. Ang akin lamang dito mga kabayan, naranasan ko na po ito. Nakita ko po ang kahalagahan po ng prinsipyo. Nakita ko po ang kahalagahan po ng lumabang ka sapagkat may masama na nangyayari sa iyong bansa. Hindi po sa aking sarili. Because nobody, hindi naman po ako ginugulo eh. Pero ako'y Pilipino eh. Ako'y nandito po sa bansang Pilipinas eh. Apektado po ako sa mga nangyayari sa aking mga kababayan. Apektado po ako doon. Nakikita ko eh kung ano nangyayari. So if I close my eyes at hindi po ako lumaban for them, mga kababayan, kawawa naman po sila. At ano naman po ang sasabihin ko sa aking sarili pagtanda ko. Tanda na po ako pero bilib pa rin ako sa sarili ko. But anyway, no. Ito ang totoo na nangyari po sa buhay ko. I hope na mapag-aralan din po natin mabuti kung ano ang isasagot po natin pagdating po ng mga panahon na malagay po kayo sa ganitong sitwasyon. Okay? Lalo-lalo na po sa mga panahon na ito. We are now, nandito na po tayo sa panahon ng pag-desisyon. Kakaroon na po tayo ng pagpili ng ating mga kandidato. Napakahalaga na ito, gamitin natin ang sariling kaisipan. Yung pagsusuri, gamitin natin. Dito po mahalaga yung sarili natin. Pagkatapos po natin suriin ng ating sarili, let us go to the other people who are also part of our lives. So, Nay, kumusta kayo dyan? Ano po bang ano po sa inyo ang dapat po natin gawin dito? Yan. Share with them. Pag-isipan this is our country mga kababayan. Ito po ay buhay natin ang nakasalalay dito. Ibibigay po ba natin ang pamamahala sa mga tao na may karanasan hindi tama? It has been proven, my friends. Tony Gonzaga knows that. Alam po ni Tony yan. Napakatalinong bata yan nung araw.
hindi ko sinasabing hindi niya alam ang naging desisyon niya. Pero hindi ko lang alam. Pero alam na po natin kung hindi naman po pwedeng tinanggap ni Tony yan ng walang bayad. Di ba? The amount, nalaman ko yung amount, hindi natin alam kung ito 120 or something more than 120. Pero Tony should know na meron pong kapalit ang kanyang ginawa. And that is what is bothering her today. Pero nag-hashtag po siya doon, unbothered. Anong ibig sabihin ng unbothered? Patunay po lamang yan ng sinabi po ni Tony. Sabi niya, I don't care about the perception of people. Oh? There is no need for me to prove them what I think and believe it. Oh? Wala akong pakialam sa kanila. Desisyon ko ito, sarili kong buhay ito. Yan si Tony Gonzaga. I never expected her to decide like that. Kanya sa ngayon ho, mga kababayan, kung gaano man po katindi yung pag-hang o personal sa kanya ng mga panahon na hinahangaan ko siya. Ngayon, tulad din po ng kanyang mga kapwa-artista sa ABS-CBN, nawala na po ako ng gana. Sorry po. Nawala na po ako ng gana sapagkat sira eh. Okay? Ipagdadasalo natin siya. Nangyari na po eh. Di ba? Nangyari na po ito. And I don't know what will happen. Alam po ninyo sa ngayon, ang kampanyahan po between the candidates, matindi ho talagang nobody is umaayaw. Napapag-usapan ko yung kahit paano, kahit sa ngayon po, merger po ang pinag-uusapan. May mga lumalabas po mga usap-usapan po ngayon, magkakaroon po ng merger po among the candidates para lalong lumakas ang puwersa ng kalaban po ni BBM. Pero ako'y naniniwala ho mga kababayan, God in His own time ay tutulungan ho tayo eh. Gawin lamang po natin ang dapat gawin sa panahon na meron pa tayong magagawa. Okay? Gawin ho natin ang tama. Kalulugdan po tayo ng ating Panginoon Diyos. We have been through in this life for so long. May pagkakataon na tayo sapagkat meron na po talaga nagsasalita. Don Chang, sabi po niya, I cannot remain quiet. I cannot remain quiet. And she talked. Bilib po ako sa mga taong ganyan, yung nagigisip. Sapagkat ito naman talaga ang gusto ng Panginoon natin. Di ba? Labanan mo ang kasamaan sapagkat kalaban ko yan eh. Yan ang sabi ng Panginoon natin eh. Kalaban ko ang masama. Masama na nga itong ginagawa sa atin. Doon pa tayo. Ay, nako talaga. Anyway. Meron po mga ang gandang balita ho ngayon na nangyayari. Lalong dumarami po ang mga sumusuporta po kay Ma'am Lenny Robredo. Okay? Nandyan po yung former Chief Justice ng Korte Suprema. Itong mga taong ito, hindi matatawaran ang kanilang karunungan yung kanilang wisdom, yung kanilang kaalaman dito sa ating bansa. Chief Justice of the Supreme Court, Hilario Davide ng Cebu. Ibinigay na po niya ang kanyang suporta kay Ma'am Lenny Robredo. Earlier po, meron po tayo maraming mga diplomat, mga military officers, may mga katungkulan sa militar at sa mga police, at generals, nangako na po sila ng suporta kay Ma'am Lenny.
former cabinet secretaries of Presidents Noynoy Aquino and Fidel Valdez Ramos. Some 100 of them, mahigit 100 po sa kanila, ang nagpahayag na po ng kanilang suporta para kay Ma'am Lenny Robredo. And so, with so many volunteers all over the country po, mga kababayan, if you watch the proclamation rally ng BBM dito po sa Philippine Arena, marami po sapagkat that is an exclusive place. Yan po ay para sa mga Iglesia ni Cristo. And I wonder, lahat po ng mga nandyan, mga Iglesia ni Cristo, I do not know if there were some other people who were allowed to go there. Pero yan po ay arena po para sa mga kapatid. Okay? Iglesia. Wala masama ho dyan. Pero Lenny Robredo held her proclamation rally at her own town, doon sa Camarines Sur. At dito po makikita ho ninyo ang dami ng tao na nag-attend. Ang dami po. Talaga naman po. Pink na pink. Nagulat din po ako mga kabayan sapagkat despite yung kakapusan po ng pananalapi sa kanilang pangangampanya, taong bayan mismo ang nagsisikap para may makita ang suporta dito po kay Lenny Robredo. At sana po, pagpalain po siya ng Panginoon, bigyan po siya ng lakas, bigyan po siya ng katatagan ng pag-iisip, at kalusugan po ng pangangatawan para may pagpatuloy po niya kung ano man po yung layunin po niya para sa mga Pilipino, para sa atin, para sa mga mahirap natin mga kababayan. We need a leader with honesty and competence. Kailangan mo natin ang leader na ganyan. Okay? Ariglado. Alright. 5 minutes po bago mag alas 9 ng gabi. Nako. Marami na po tayo mga comments dito. Una, maravillosa. Noche de Jueves. Imagine na, Jueves na naman bukas, Friday, Senyor Ben, para toda la familia de BSC y también para todos los espectadores de Your Honor, please. Thank you very much, Bel. Maraming salamat. Muchas gracias. Angelica Paz is watching. Angging! Nandito ka ba sa... Si Angging Paipon, pamangkin ko ito. Ano pamangkin o apo na? Apo. Watashi wa anatao. Yes, Tony Gonzaga po. Magaling na actress, singer at host po, sir. Pero nakakawala pong gana. Ayan. Gloria Merilles Gundran. Ay! My friend, Glo. Watching na po siya dito po sa Sampaloc, Manila. Kilala po ni Bernard Samonte ito. Glo, magandang gabi sa iyo, to the family. Ito po ay talagang pader sa PDP Laban ito sa Manila. Ito yung mga original members of the PDP Laban. Hindi po yung Pussy Wing, kung hindi Nene Pimentel, Wing. Yan si Gloria Merilles Gundran. Good evening, Glo. And I'm happy to see that you are well. At ipagdarasalo natin na bigyan ka pa ng mahabang buhay ng ating Panginoon. Glo, welcome to the program. Junior Dal is watching. Are you feeling well now? Sabi, nanonood dito. Alam niyang na lumiban po tayo ng isang araw sa programa natin last Friday po. Maayos-ayos na, Glo. Hopefully, kamukha mo na hindi po magkakasakit. Mas patibay kaya sa virus. Glo? Okay. Okay na sa akin. Jean Go. Jean. Si Jean Go. Ito'y kasama rin natin ito mga kumad. Kuya Ben, still kicking, Yeah. Ingat. You're one of my mentor before sa DWSS. Ayan, I know. Sino ba yung mga kasama natin dyan ng araw? Ayan.
sa DWSS. Oh, si Jean Go. Eden Pedralves is watching. Magandang gabi po, classmate. Yan sa Tugigaraw City. Wala po siyang pake. So, alam na this, pera-pera lang po. Talaga ang gusto ni Tony. Di po niya iniisip if may masasagasaan siya. Basta self lang niya ang iniisip niya. Selfish lang, no? Yan po ang masakit ko dito, mga kababayan. Pagka ikay inaparatangan na selfish, ha? Hindi shellfish, ha? Selfish. Nako, para kang ano yung ikaw na lamang ang gustong mabuhay sa mundo. Hindi po maganda ito, mga kababayan. Hindi po maganda. Mercy Ong is watching. Good evening, ma'am. Ravilo Olivar, magandang gabi po. Akala ko po, Kuya Ben, wala ka program this night. O bakit? Good evening po, Kuya Ben Paipon, ha? At Madam Liv. O bakit? Walang programa. O, wala naman po akong pinost na, no? Eto, malakas po tayo. At tuwan-tuwa si Gloria Gundran. Ito yung kasama po namin sa PDP Laban. Original ito. Ha? Panahon pa ni Nene Pimentel. I was part of that. Oh? Ito po sa PDP Laban. Eve M. Ramos. Good evening, Sir Ben Paipon. Miss Universe Bamlin. And to all BSC family, stay safe and healthy. Silip lang po muna. Nasa staycation po ako. Ayan, nasa staycation pala siya. Oh, nako talaga naman, oh. Mag-enjoy si Ma'am Eve ngayon, ha? Sige, enjoy your staycation, Ma'am Eve, ha? Kami munang bahala dito. Armando Badillo is watching. Yan. Eden Pedralves. Good evening, Sir Ben. Watching po. Ingat lagi. God bless. Mel, eto. Kaya umalis ako sa pag-aartista. I-endorso ko man ang kandidatong dinadala ko. Di ako maiintriga. Alam niyo ho, mga kabayan, not because you are an actor or an actress, nagkakaroon ng intrigahan. Hindi po eh. Tingnan niyo yung ibang mga artista supporting BBM. Di ba? Yung mga artista na support na kay BBM, they do not earn, they do not get bashed by netizens. Hindi po eh. Because there is respect. Ganyan doon sa politika eh. Hindi naman po talaga masama na sumuporta sa isang kandidato. Ho. Kanya-kanya ho tayo eh. Sabi nga ni Eric Mati, everyone has a right to their own political stances. Lahat ho tayo. May kanya-kanya ho tayo. Kanya nga lamang. Pagdating ho doon sa katulad po ni ng isang mamamatay tao, somebody who slaughtered the Jews, a million Jews, in Germany ho, nung araw ho, mga kababayan. Kung sino man ang nagpakana noon, yung nagpakana, kumakandidato bilang Chancellor ng Germany. If you were in German, tatangkilikin mo ba yan? Yan ang gustong mensahe po ni Director Eric na maintindihan po natin pare-pareho. Hindi po sa como politika gusto natin pakialaman yung gustong mangyari po ng iba natin mga kababayan. Hindi po tayo ganun. Ang pinag-uusapan po natin dito, meron pong ginawang napakasama sa ating mga kababayan. Itong ini-endorso ni Tony Gonzaga. Kapamilya ho niya mga kababayan. Kapamilya ho niya. Pero kinalimutan po niya. Because may perang involved. So itong pinag-uusapan doon natin dito, tama po ba yun? Kaya nga naipaliwanag ko sa inyo kanina, ang aking sariling experience po. It's almost the same. This is corruption ho, mga kababayan, kung tutusin eh. Anyway. Andy Lauzon is watching. Andy, magandang gabi sa iyo, pare. Ha?
Magandang gabi sa iyo. Pandesal ka dyan. Okay? Junior Dal. Takot magutom iyan. Si Balang. Tony Gonzaga. Nabudol-budol ng mga masasamang elemento. Gusto rin magka-Lamborghini. Walang pakialam sa mundo. Ito na po ang mga sinasabi ng ating mga kababayan. Artista. Pero other artists and yung mga aktor at mga actress, hindi po umaani ng ganitong pagpatikos po sa mga mamamayan. Naiiba po si Tony. Marami na pong nag-unfollow ho sa kanya. And that is a fact. Nakakalungkot po. Sabi ko nga po kahanga-hanga po ang babae nito Actress na ito Tauhan po ng ABS-CBN. Oh, pader ho ng ABS-CBN nung araw ito At hindi lamang po ako ang humahanga sa kanya. Talaga ho, marami po tayo. Di ba? Kanya nga lamang. Mukhang nasira ho yata. Aray Willie, Espiritu is watching. Good evening. Edmond Pangilinan. Oh, ayan, victory. Peace. Peace. Alex Aquino. Ako, kung magsasalita lamang po ito si Alex. Alex, good evening, my friend. Mon Samson, kape-kape. Manila Bulletin. Mon Samson. Good evening. Ano bang kape mo dyan, Barako? Mel Rodelio Militante. Every election matters. Sandali Anyone that tells you otherwise doesn't understand politics. That's it. Not every election sends sweeping messages that are easy to discern. Not every election provides lessons worth learning. Sa totoo lamang. Yan ang totoo. Ito, nangyari po kay Tony Gonzaga is a lesson. Maybe not for her anymore, mga kababayan. Hindi na po ito. Napagkat, she doesn't care. Wala na Secure na po siya. By herself, he can withstand any obstacles in life. Because he has the money already. Pakialam ko sa inyo. Magdusa kayo. Pasensya kayo. Hindi kayo inabot ng ganitong grasya. Di ba? Ito yung nangyari po sa election. But elections are not bad. Di ba? We can draw lessons from elections like this. Kaya ganyan siguro ang gusto mong iparating na mensahe ni Paring Mel. And I agree. I agree with that. With him. I agree. Naintindihan ko po ito Yan din po ang sinasabi ni Director Eric Matt. Eric Matt. Everyone has a right to their own political stand. Pero pagdating ko sa yung mga nangyayari na po sa buhay-buhay po natin, involving our friends, involving our colleagues, ayun ako, paselan po ito mga kabayan. Kailangan po ng malalimang pag-iisip, discernment. Ang tawag po dyan ay discernment. May kahalo po itong blessing dapat ng ating Panginoong Diyos at yan po ay hinihiling para ang tamang desisyon for our discernment will be the truth at kung ano po yung tama. Okay? Mahirap pong mangyari po sa atin yan, pero nangyayari po kung hihilingin po natin sa ating Panginoong Diyos. Bon Samson ng Manila Bulletin. Edmond Samaniego Pangilinan is also watching. Good evening. Ed, magandang gabi po. Oy, may gitara siya. Joseph Javier. JJ, gandang gabi, sir. Gandang gabi po sa inyo. Perfecto T. Bordalio watching and sharing. Sabi ni Perry
Cordalio, Padre, kumusta na kayo? Wala na tayong problema, no? O baka meron pa. Jennifer Trazo, Lana, kasi Sprite ni Tony. Lana kasi Sprite ni Tony. Jennifer Trazo, ubus na kasi Sprite ni Tony. Ayun ako, siya po ang Sprite ng Joseph Javier. Sir Ben, magandang lalaki ka sa gabi. More power, sir. I am ready. I am ready. Ano ito? I'm ready, Seymour, to be, ano ito? Oh, nako. Hindi tayo masisiro talaga. Thank you very much, JJ. Kahit pa paano talaga, pinakita mo lang ang pakikisa mo. Ha? I am very, very happy. I'm very, not the amount. Ang gusto ko lamang dito yung talagang meron tayong, hindi tayo makasarili. Kumbaga sa we are part of the world. We will share each other's blessings. Kailangan mo ito eh. Kailangan mo para tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po yung pagtutulungan ng magkakababayan. Tayo, bilang mga Pilipino. And even yung mga foreigners who are in the Philippines. Kung sila po ay nangangailangan ng tulong ho natin, nandyan po tayo nakakaagapay. Okay? 35 stars galing po kay JJ at partner. Kailangan magsimula ka na muli. Magsimula ka na muli. You call me up one of these days para pag-usapan nun natin ang iyong sariling programa. Perfecto Bordalio. Good evening, Sir Ben Paipon. Magandang gabi din po, Perry. And to all your members, yung mga grupo-grupo ni Sir Perfecto T. Bordalio. Magandang gabi po, ha? Teresa de la Rama Paipon is watching. Hoy, magandang gabi, Tere. Good evening. Felisa Malibiran is watching. Okay, thank you very much. Ma'am Felisa Malibiran. Perfecto T. Bordalio. Mas gwapo yan po, sir, sa araw. Hindi ka pumapayag. Sa araw, patre. Tulog si Tanto Ben. Hindi na ako nakakalabas eh. Hindi na tayo nakakalabas kanya. Hanggang dito na lamang po sa bahay. Ay mabuti na lamang po. Medyo low risk na po tayo. And probably sabi ng mga pinuupulan. By February 14, itong Valentine's Day, baka magluwag-luwag na po tayo talaga. Level 1 na po ang classification dito sa Metro Manila. And because of that, tuloy-tuloy na po ang open city na ho tayo. Kanya nga labang po. Pakiusap lang. Wag po natin aalisin yung mga face masks po natin. At yung pag-uugas po natin, pagpapahid po ng mga alcohol, pagka meron tayong nadadaanan, nahawakan, pahid tayo. Wala naman pong masama. Kaunting gastos lang na po naman yan. Kasi lang, if it's good for our health, di yun ang gawin natin. Importante, mag-face mask pa rin po tayo wherever we are. Wag na ho yung face shield. Yung mga hindi pa po nagpapabakuna, magpabakuna na ho tayo para dire-diretso na po ang kaluwagan po sa atin. Hindi na tayo magkakahawaan. Okay? Ayos. Sir, may mag-a-apply muna sa PayPal para makasend ng stars para kahit sa Quiapo Church makasend. Sino ito? Si Ma'am Felisa Malibiran. Ay, nako talaga, ma'am. No problem po. Take your time. Take your time. Okay? Napapag-usapan na rin po namin ito. Kung makakaluwag po ang pero ito hindi pa po pwede kasi wala pa po yung account. Okay? Kasi kahapon lamang po nangyari na meron na tayong stars. We are already monetized. Kaya inihahanda na po ni Ma'am Lilian Gabriel ang mga dapat po natin gawin para dito sa pagtanggap po ng mga stars from our listeners po. Okay?
So, yung even GCash, kung magpapadala, at antayin po ninyo sapagkat gusto po namin, there should be one number only para sa buong platform. Kasi ayaw ko po na magsasarili po tayo dito. Gusto ko po na ang platform po natin, gusto ko nang withdraw pa natin na ang anumang tulong na maibibigay po, manggagaling po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ay pakinabangan muna ng ating platform at secondarily na po yung mga players po natin. Okay? So, makakaasa po kayo na pangangalagaan po natin ang anumang pagmamahal o anumang stars na inyong ipagkakaloob o kaya ipadadala o isesend ito po sa Broad Streamcast Communicators. Ma'am Felisa, take your time please. Take your time, okay? Mel, usually, I just let my songs do the talking. As a matter of fact, I have long had an aversion to celebrities endorsing politics and in some cases even other causes. I wonder about their motives and I tend to get a little bit sarcastic about it. Yan ang hindi maganda, Mel. Como artista, hindi mo na yung bang mababa na ang pagtingin mo sa kanya. Parang ganyan ang lumalabas dito eh. Ha? Hindi. Uh, to anybody to anybody. Halimbawa, yung makakasalubong mo natin ay mukhang gusgusin. O kaya, yung isa naman talagang super yaman ang appearance niya. Let us not be judgmental. Dapat po ang pagturing mo natin pantay-pantay. Because that is what God wants us to do. Pantay-pantay. Kapatid pa rin po natin ang mga yan. Pagka nanggawa ng hindi tama, yun ang pagkakaiba ng pagkakapatid po natin. Okay? There will be moments in our lives when we will be challenged. Nasusubukan po talaga ang ating katatagan at ang ating prinsipyo, ang ating dagal. Sana pagdating ng panahon na masusubukan po yan, handa na tayo na gawin kung ano ang karapat-dapat, kung ano po ang tama, at kung ano po ang totoo. Yan. Pero kung pwede lamang huwag po tayong uhusga kagad sa appearances. Okay? Tony Salaw is watching. Good evening. Friends po natin dyan. Siyempre yung mga pamilya ni Tony. Si Ma'am Jean, si Gian, si Gino, at saka si Hughes. Yan. Sino pa ba yung ba? Meron pa ba? Okay. Silang lahat po dyan. Salaw family, magandang gabi po. Ma'am Jean, good evening. Sabi Gabot, partner. Naka na tayo monetize na tayo. Pwede ka nang hindi naman po pwede ka makiusap sa mga immediate friends natin para magkaroon ka rin ng stars for your program. Pwede na po tayo sa lahat ng mga programa dito sa Broad Streamcast. Pwede na po tayong makiusap. Kaya pwede na po tayong padalhan ng mga stars ng ating mga taga-subaybay. Ang lahat po ito ay mapupunta po sa Broad Stream. Iisang account lamang po direct. Okay? For everybody. Okay? Pinag-uusapan doon namin kung papaano. Kung papaano natin kung sakali man kung lumaki ang perang ito na manggagaling sa ating mga kababayan. Ito po ay pinag-uusapan po natin para lalong sa ikabubuti ng bawat isa. Hindi lamang po iisang broadcaster o dadalawang broadcaster ng PSC. Hindi po mangyayari po yan. Alright? Sani? Okay?
pagandahin na natin, tuloy-tuloy ho ang ating paglilingkod bayan para sa ating mga kababayan. Jomay Maymar is watching. Good evening, Jomay. Magandang gabi po. Alright, Metro Manila, low risk na po tayo with the COVID-19. Mahina na po ang transmission. Kanya low risk na Sabi ko kanina, pwede na po tayo sa, sabi po, mag-level 1 na po tayo sa February 14. Okay? Approved. 3,000 cases na lamang po. I think 1,000 plus na lamang ang kaso natin ng COVID dito po sa buong Pilipinas yan, ha? Dito po sa Metro Manila. Okay? Sa politika mga kabayan, ako, meron po mga pang-senador na kumabit po sa mga presidentiables, kay ganito, sa ganito, nagtatatlo yung kanilang mga pang-presidente. Nakahalata po during proclamation, nakahalata po yung ibang mga presidentiables, nakita nila, hindi na yata magandang nangyayari. Yung isang pang-senador nandun kay BBM. Yung isang pang-senador nandito kay Ping Lacson. Ang sabi po ni Ping, hindi po yata maganda ito. Kailangan isa-isa lang. Hindi po namamangka sa dalawang ilog po yun. O namamangka sa dalawang ilog yung mga pang-senador natin. Kanya, ito si Herbert Bautista ay tinanggal na po sa slate ng Lacson Soto tandem. Herbert Bautista was former mayor ng Quezon City who wants to become a senator today. Si Win Gatchalian naman po, mga kabayan, nag-usapan na po nila ito ng araw, pero como nandun po siya sa proclamation rally ni BBM noong Lunes, hindi po nagustuhan ng tandem ni Ping Lacson at Senador Soto. Kanya tinanggal na rin po sa slate, sa pupunan ng Ping Lacson at Soto. Okay? So si Gatchalian. Pero ito si Senador Gatchalian, magaling pong senador po ito. Magaling pong mayor ito ng Valenzuela City noong araw. Noong ko po nakilala ito sa Valenzuela City when I was still living there. Win Gatchalian, he was the mayor then. Hanggang sa naging senador ito ng maraming beses, nakikita at nasubaybayan mo natin ang performance po ni Win Gatchalian. He deserves another term, mga kababayan. Iboboto ko po ito at kung pwede lamang, kinakampanya ko rin ito, mga kababayan. He was very helpful sa problema po ng mga OLA victims po natin. Napakalaki po ang ginawa po ni Win Gatchalian para sa mga biktima ng loan sharks. Yan po, nung ilapit po namin ang problema sa kanya, gumawa po siya ng batas mismo gumawa siya ng batas. Kanya, maraming salamat, Win. I know you will win. Saan ka man pumuntang kampo, pagka pinag-uusapan Win Gatchalian, Win Gatchalian po ako. Okay? Prove it. I do not want to, hindi ko na dadagdagan pa yan. Ina-audio nyo, sir. Ben, sabi ni Perfecto Bordalio. Sabi ni Perry, support kami kay Senator Win Gatchalian. Yan. Kita ho ninyo kung talagang maayos ang trabaho, suportado po ng taong bayan. And I am one of those who can safely say Win Gatchalian has been doing his best para tulungan po ang sambayan ng Pilipino as a senator. Ngayon, gusto po niya pari-elect. Kanya ko, nakikiusap din po ako sa ating mga kababayan. Tulungan po natin si Sir Win Gatchalian. Watching from
from Caloocan, si Ma'am Mercy Ong. Magandang gabi po, Ma'am Mercy. Lino Henova, my pinsan, is also watching. Ganon din po si Ma'am Lilian Gabriel. Magandang gabi po. Mahina daw po ang audio natin. Ayos na. Okay. Ayos na raw, Padre. Ha, Perry? As our values are the core to who we are as human beings, sabi ni Mel, they are also the easiest way to identify and connect with others in meaningful ways. Think about it. Most political campaigns are based uh, are based around values. Election campaign galvanized millions of youth behind two very clear values, hope and change. Ang galing talaga ni Mel. Alright. Ito po yung mga core values na matututunan po natin sa tuwing magkakaroon po ng election. Ang problema nga lang, mukhang bibig lamang po yata ito sa ibang mga kandidato. Hope and change. Umasa ho kayo na pagka ako ibinoto ninyo, magbabago ang buhay natin. Ayun, change. Pag-asa ho. Pagdating ng panahon. Nasaan yung pag-asa? Nandun ho sa Project 4. Aray ko. Alang yan. Nasaan yung pagbabago? Imas ka na lang. O kaya yung pagbabago na sinasabi, more corruption. This is not what we need today, mga kababayan. Hindi po yan ang ibig sabihin ng hope and change sa mga halalan. Sana bigyan po natin ng halaga ang pag-asa at ang pagbabago. Ito po ang kailangan natin. Hindi tayo sa gusto po pagka ang mahalalo natin ay hindi po honest, sinungaling. Ako, sangkot po sa pagdanakaw. Ako mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. SB, sabi po ni Perry Bordalio, Perfecto Bordalio, SB 1366, Fair Debt Collection Practice Act. Ito ho, ang ginawang batas nung ilapit po namin sa kanya itong problema ng loan sharks. Problema ng mga kababayan natin sa mga loan sharks. Alam po ba ninyo talaga kung maningil ang mga ito, may mura pa, may pagpananakot, may lahat ng mga kamag-anak ng nakautang ho sa kanila, ini-involve po at sinisingil. Wala naman pong kinalaman. Kanya gumawa po ng batas. Si Win Gatchalian tungkol dito, hindi na po pwede na mananakot po yung maniningil. May mga pamamaraan. Mayroon po tinatawag na Fair Play Act. Ayan. SB 1366. Fair Debt Collection Practice Act. Si Win Gatchalian din po ang gumawa ng SIM card registration. Ipirmahan na lamang po ng Pangulong Duterte ito. Sana bago siya umuwi sa Davao, mapirmahan muna ito sapagkat ito kailangan para makaiwas din tayo dito sa mga hacking. Yung pananak, ay naku, paggamit po ng social media, yung mga telepono, yung cellphones po natin, ibang pangalan na gagamitin, pero para panloko, ay naku. Ito sinolusyonan na po ni Win Gatchalian po ito, mga kababayan. Bago ka magkaroon ng SIM card, magparehistro ka muna. Irehistro mo yung tunay mong pangalan, para makilala ka. Okay? Athena Louis. Hi, sir. Good evening. Magandang gabi din po, Athena. Magandang gabi po. Taparan Eliseo is watching from Canada. Wow. Partner, Ito'y kasama ko po sa panunulat araw, ito'y magaling na editor, ng mga pahayagan. Eliseo Taparan. Nakasabayan po ito.
Perfecto T. Bordallo, kapag ako ay binoto nyo, ano gagawin mo, Perry? Sandali lang, ha? Ako muna, kapag ako ay binoto nyo, ako muna, bago kayo, ano kayo, hilo? Salvaje rin, Padre. Mabuti na lang, hindi kandidato. Si Tony Gonzaga. Ayan ako. Watching live from Vancouver. Mabuhay ka, pare ko. 5:31 a.m. First day in Canada. My goodness. Kaaga-aga, partner. Nagising ka na, nag-almusal ka na ba? Nagkape ka na ba? Nag-jogging ka na ba? Balita ko, nananakit na ang mga tuhod-tuhod mo dyan. Ha? Kayahin mo si Tata Ben Paipon dito, Uwi ka na dito sa Maynila sapagkat nandito ang mga mga gulay na kailangan mo para hindi sumakit ang mga kasukasuhan mo dyan, partner, ha? Eli Taparan, kasama po natin ito sa pamamahayag. Athena Louie, tama po yan. Ayun, tama po yan. Okay? Jocelyn De Vera is also watching. Kamag-anak ko din ito. Kokok Giovanni Pinuela. Ito, tito ko ho ito. Kokok, magandang gabi sa'yo. Thank you very much. Ha? Maraming salamat po sa inyo. Ha? Okay. Isa pang gusto kong pag-usapan doon natin mga kababayan. Itong presyo po ng asukal. Ang takinunan ninyo, presyo ng asukal tataas. Pagkatapos po ang solusyon ng ating pamahalaan, pag-i-import ng asukal. Ano bang nasa utak po ng mga opisyalis po natin ng Duterte administration po, mga kababayan? Ang daming pataniman po ng tubo dito sa atin. Tubo. Hindi tayo kakapusit po sa sukat. Ganyan din po, hindi tayo kakapusit po sa bigas. Sa isda, lalong-lalo na po. Pero bakit to? This prime commodities, nag-iimporta ho ang ating pamahalaan. Kalawak-lawak po ang taniman po natin ng tubo. Kalawak-lawak po ang taniman po natin ng palay, Kalawak-lawak po ang mga karagatan po natin kung saan nandun yung galunggong, yung isda, Dami nga pong nasasadsan na po sa mga dalampasigan po natin. Nagkakagulo ng mga taga-Romblon. Nagkakagulo ng mga magkakalapit ng mga bayan-bayan ho dyan sa Visayas. Because of this fish, napapadpad po sila. Nahuhuli sila sa mga nets ng ating mga fishermen. Pero, tingnan mo yung ginagawa ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries. Nag-iimporta ng galunggong. Ang nagpapadala ho dito ng galunggong in China ho eh. Saan nila kinukuha yung mga galunggong? Doon po sa West Philippines, pag-aari ho natin yan. But because we are being invaded by China, tinayagan po, tinolerate po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ho, pinakikinabangan po nila yung ating karagatan kung saan nandun yung mga isda na kailangan po natin. Pero binibili natin sa kanila ngayon. Ito ho, ang regalo ng administrasyon Duterte ho sa mga Pilipino ngayon na gustong gayahin po ni BBM pagka siya'y manalo. Nako talaga ho, Panginoon ko po, ano ba ito mga kababayan? So sugar, sabi po ni Mr. Manuel Lamata, presidente po ng United Sugar Producers Federation,
the very agency that is supposed to protect us seems determined to kill the industry. This is not the first time we hear this from the different sectors, like yung sa fisheries, sa, sa bigas, sa corn. Nag-iimporta na ho tayo eh. Eh, ang dami po nating taniman ho dito. Kung sana tutulungan lamang po ng ating pamahalaan, ang ating mga farmers po, mga kababayan. Hindi tayo maghihirap. Pero, ang layo-layo po ng mga solusyon po nila. Alam po ninyo, nakakaawa nga po yung mga biktima po natin ng typhoon. Mahigit na po silang isang buwan na hanggang ngayon nagpapalimos pa rin ho. Nadidinig ko natin ang daing po nila sa mga bayan, sa mga radio at TV program. Mabuti na lamang po may balita ho na nagbigay na po ng ayuda ang ADB, Asian Development Bank of the Philippines, o Asian Development Bank, ADB. 2 million US dollars po ang pinagkaloob sa ating bansa. The Japanese government has also sent almost the same amount. Alam po ninyo ho, with this huge money coming from foreign countries, kung ito po ay magagamit lahat sa pangangailangan po ng mga biktima, hindi na po natin kailangan pa manawagan at hihingi ng pakonti-konti 400 pesos, 200, 300 pesos sa ating po mga kababayan. Pusang loob na lamang po sana sila na magpupunta doon, sila tumulong at meron po sila may tutulong sa ating mga kababayan. Pero with all these finances coming, or funds coming from foreign countries, who are our friends, kung magagamit lamang po sana ito entirely for these people para sa pagpapabalik ng kanilang mga bubong, pagtatayo ng kanilang mga bahay-bahay. Isipin ho ninyo mga kababayan. Mahigit ng isang buwan 2 buwan na ho yata. Hindi sila nasa evacuation centers pa po sila. Hindi po nakakabalik sa kanilang sarili tahanan na wash out po ng bagyo. At why is this so? Bakit po ganito? Kasi po, walang ginagawa ng ating pamahalaan. Okay lamang po yung mga kabayan natin, mga radio stations, mga TV stations, humihingi ng sakura. Nakapagpapadala sila na makakain ho eh. Makakain po ng mga biktima ng bagyong Odette. This is what is sustaining the people there, mga kabayan. But what about the government? Paano na lamang ho? And nobody is talking about etong dapat gawin ng gobyerno after every typhoon. Halimbawa, ganyan napakalakas ang bagyo. Meron pong pinsala, malawakang pinsala. Ano po ba ang dapat gawin ng ating pamahalaan? Dapat meron pong gagawin ng ating gobyerno na talagang mandatory po on the part of the government. And dapat meron pong meron pong time frame. Hindi katulad ngayon, mga kababayan. Hanggang kailan makakabago ng ating mga kababayan? Wala. And nobody is talking about that. Wala ho. Last February 8, sir, nagbiyahe kami dito sa Central and Southern Mindanao, Region 11 and 12. Lenny lang po, may mga caravan. Halos bayan na daanan namin. May people's campaign talaga para kay BP. Wow. Sandali lang. At bakit ayaw? Ayan. Jennifer Raso. Wow. Ganun po ba talaga? Wow. Sa Mindanao?
Wala nang nangangampanya dyan, wala nang nakakarating dyan. Ay nako, Joey Ortiz is watching. Oh, mahirap talaga yan. Puro vested interest. Nagsasamantala habang nasa posisyon sila, sabi ni Ma'am Felisa Maliviran. Oho. Junior Dal, si Isko puro pangako. Hindi pa presidente, may 15 billion na ang utang. Naka-private jet plane pag nangampanya sa malayong lugar. Big time ang dating. Ewan ko, hindi ko alam kung sino yung sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na punong-puno ng corruption. I don't know really. Hindi ko po alam. Pero nakakaawa naman po ang bayan natin kung mapapasubo na naman po tayo sa mga corrupt government officials. Ano naman? Ha? May ligtas na po tayo. And I can only safely say si Ma'am Len is safe tayo dito. Safe tayo dito sa ating Vice President Leni Robredo as our President. Janita Velasco Gundran is watching. Oh, kaano-ano mo siglo? Ha? Kaano-ano siglo? Janita Velasco Gundran. Mel Rodelio Militante. They used to ask, how will this decision that we make today affect our people in the future? Now we make decision based on how does it affect now? How does it affect the next shareholders meeting? Dali lang ha. Ayan. Few months ahead. How does it affect my next political campaign? Ito po yung mga katanungan ng mga o nasa utak ko ng mga politiko na nangangampanya. Yung mga kumakandidat. Alam po ninyo mga kabayan na napakahirap talaga ang sitwasyon natin. We live with people na iba-iba ang hugis ng bituka. Pero alam ko ninyo, lahat ng mga ito meron ng natitira pang kabutihan mo sa kanilang sarili. No? Even the most hardened criminal, halimbawa nakakulong na po sa New Bilibid Prison, kahit pa paano po, meron pang isang silid sa kanyang puso ng kabutihan. Politicians are just the same. Marami po sa kanila talaga ang corrupt. Talagang gumagawa ng hindi tama. Pero somehow, meron pang natitira na kabutihan naman. Ito po sana ang kalkalino natin. Pero napakahirap na baguhin po yung sistema na nakaugalian ng mga politiko corrupt. Kasi namamayani po sa kanila yung pang-sarili. Ito sana, Bel, ang pag-aralan natin pare-pareho. Paano natin maitaguyod ang kabutihan po sa ating pamayanan with this kind of government officials na wala na ho talaga pagkapakasarili ang umiiral sa kanilang pagkatao. Ayan. Yeah. Watching live from Vancouver. Yeah, okay. Mabuhay ka pare ko, sabi ni, okay na yan. Okay na. Alright, okay.
natapos na rin. Thank you very much. Alright? Okay. So, mga kabayan, na kanina pinag-uusapan natin yung sugar, yung asukal, gas, isda, talaga, pinagkakakitaan po natin. Pangako ho ni Madam Lenny, hindi po mangyayari na ito sa kanyang panuntulan. Of course, it will happen right away. Pwesto po yung mga mechanisms para mabuksan ang tinatawag na corruption. I think this is the worst problem that we are being confronted with. Ito pong corruption. How to eliminate corruption will be the biggest problem. Whoever is going to be the president of the Republic of the Philippines. Pero ito si Madam Len, alam na po niya ito. Nakita na po niya. At nangako naman po na talagang gagawa po siya ng mga paraan para ang corruption talagang maputol na. Sabi nga po niya, ang magiging leader ng bansa ay huwaran. The model for all citizens. It starts with the salin. Ito yung mga ayaw po sa publiko po yung kanilang salin. Ito po yung listahan ng kanilang mga kinita, mga liabilities po nila. Dito po ninyo makikita kung ang isang leader ay tapat. Yung bang honestly, ihahayag po niya isa sa publiko ang kinita, kikitain, liabilities, and so on and so forth for people to scrutinize. But BBM does not want to do this. He is the same guy as the president na ayaw po niyang makita po ng publiko ang kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Bakit ayaw po nila? Dahil daw po, gagamitin daw po ng mga kalaban. To hell, my friends. Gagamitin ng kalaban mo. Ikaw ang may kapangyarihan. Bakit? Papayag ka. Nakita mo yung SALN mo. Kasi kung hindi po ipakikita ng presidente ang kanyang SALN, gagaya yung mga nasa ibaba niya. Wala na magpapakita. Ito po yung paraan na nakita po ng mga framers of our Constitution, Framers of our Constitution. Paraan para makita natin sino po ang nagsasamantala sa kaban ng ating bayan. Makikita natin lifestyle checks, mabubuksan natin kung anong laman ng kanilang mga bank. Makikita natin, ang kinikita nila, ang kikitain, Ako, ito ba ang isang mabuti kung kinita mo lamang po sa iyong pagkakakandidato. Swerte talaga ni Kais ko, ni Yorme. Kumita ng 50 million pesos. Pagkandidato po niya pang senador. Natalo pa ito Pero kumita siya. Panalo pa rin siya. Ngayon tumatakbong pang presidente po si Kais ko. Ano kaya? Meron na kayang over 50 million pesos ang pwede niyang kikitain dito? Kayo naman. Janita Velasco Gondran. Ayun. Nabasa na po natin ito kanina. Mercy Ong. Sana naman po huwag ninyong husgahan ang mga kandidato kasi taong bayan naman ang magluluklok sa kanila. Kaya piliin po ninyo yung karapat-dapat, di ba? Hindi po natin hinuhusgahan ang mga kandidato except those who have committed crimes against the Filipino people under our laws.
Hinusgahan na po sila ng mga ng mga hukuman ho natin. At yan po ang sinasabi po natin dito. Nahusgahan na po sila. Napatunayan na po na nagkasala sa batas ng Pilipino ho, mga kababayan. May karapatan na po tayo sabihin po sa madlang people para ma-alerto sila na itong taong ito may kasalanan ho sa atin. Hindi po natin hinuhusgahan, Ma'am Mercy. Hindi po tayo Diyos para manghusga. Pero ang ating mga hukuman, ang naghatol na po sa mga Marcoses, sa mga Marcoses po, pag nanakaw ho sa kaban ng bayan, desisyon po ng Korte Suprema, the highest court of our land, desisyon po yun. 174 billion pesos ang ninakaw. Ill-gotten wealth. Ano ang ibig sabihin po niya? Saan kukuha si BBM kung siya presidential candidate 120 million pesos para sa iisang tao para mag-MC lamang Wow! Wow, really? Walang trabaho si BBM. Walang trabaho, walang negosyo po. Meron ba? Wala yan ang trabaho niya ngayon. Kaya niyang magbayad ng 120 million pesos kay Tony Gonzaga. Tinanggap naman ni Tony. Wow. So, yun ang sinasabi natin. Hindi tayo nang uhusga. Hinusgahan na po ng korte ang mga ito. Ito ang ibinabahagi namin sa inyo. Tama po kayo. Bahala kayo kung gusto nyo tanggapin ang aming sinasabi po sa inyo na katotohanan. Kung ayaw ninyong tanggapin, nasa sa inyo po yun. Karapatan ninyo yan. Di ba? Pero kung gusto nyong makinig sa katotohanan, pag-isipan po ninyo. Hindi po namin ipinipilit ang aming sarili. Katungkulan namin bilang mga mamamahayag, bilang mga announcers po ninyo, nasabihin po ang totoo. Pero nasa sa inyo yun kung tanggapin po ninyo. Okay? Nasa sa inyo yun kung tanggapin po ninyo hindi. Pero tandaan ninyo, ang sinasabi po namin, puro katotohanan ito. Okay? Ayos. Hindi po kami naghuhusga. Sa totoo lamang. I don't want to be judgmental. Hindi naman po tayo. Pwede sa Itbulaga. Makipaglaro tayo kina Big Soto, mga kababayan. Judgmental lamang. Okay lang yun. Pero pagdating dito sa maselang bahagi ng ating kabuhayan, sa ating politika mahirap pong judgmental. Kanya nga sinasabi po namin sa inyo, magsuri po kayo. Mag-aral po tayo pare-pareho. Let us listen to the wisdom of people who know. Yung mga nakakaalam. Pero ultimately po, the final decision should come from us, from the individual. Ano po ba ang natuklasan? Susundin mo ba ang natuklasan? Dito po ang deciding factor kung gusto po ng taong bayan na maging matino ang pamamahala ng ating bansa. This will depend on the decision of fellow citizens po kung sinunod po nila ang mga katotohanan na binanggit po ng honest and competent broadcasters. Okay? Pero we are not judgmental. Hindi po kami nanghuhusga. Hindi po namin sinasabi. Sinasabi po namin, ito ang sinasabi po ng korte. Na-convict na po, napatunayan na po ng korte na meron pong 174 billion pesos na ill-gotten wealth ng mga Marcos. Sinasabi din po namin dito, mga kababayan, na si Imelda Romualdez Marcos
ay nakatulan na po ng Sandigang Bayan ho ng 7 counts of graft and corruption. Gloria Macapagal-Arroyo, yung mga kasama po ni Bongbong Marcos ngayon. O, sentensyahan po ito. Nahalo lamang ho ni Digong. Era Estrada ho, Flander, Jingo Estrada. May kaso pa ang mga ito eh. Ito mga kakampi ho ni Bongbong Marcos, unity party daw ho sila. Pagkakaisa daw po ng bansang Pilipinas. Para saan po yung pagkakaisa? Para pagkakaho sila ulit. Ito po ba gusto nila mangyari ho dito sa atin? Yan, Ate Mercy po. Ang gusto namin po sana sabihin po sa atin. Okay? Junior Dal. Dapat lang na husgahan ng mga taong kawatan at traidor sa lipunan. Okay. Bordalio Perry Tabif, shout out sa mga ulupong ng Barangay Rizal, Makati. Bakit? Ano bang nangyari ho dyan, Perry? Ha? Ayan. Seymour. Bakit ayaw? Ang hirap naman. Ano mo nga? Ito, dito. Wala. Ayan. Siya, Makati. Matatanda na kayo. Malapit na kainin ng lupa. Gumawa na lang kayo ng taba. Huwag kayo hypocrite. Huwag kayo mang-api. Mga aapak ng kapwa. Matakot kayo sa karma. Yan ang paalaala ni Bordalio Perry Tabib. Okay? Sa mga taga Makati. Rizal. Barangay Rizal, Makati. Elisa Balibiran. Ang galing nyo po, Sir Ben Paipon. Thank you, ma'am. Thank you very much. Maraming salamat po. Ed Pausa is watching. Ed, tuloy tayo bukas, ha? Maraming nangyayari dyan sa pupuntahan natin. Ha? Alright? Ed Pausa. Magandang gabi. Alright. What else? Meron pa ba tayong nakaligtaan na issue po for tonight? Late watching po, kararating lang po. House. Saan ka galing, ha? Maagang ano ba yan, Ed? Maagang Valentine's Day? Ha? Alright. Bukas pagkikita tayo, ha? Para at least makapag-relax naman tayo. Sige po, see you. Sabi ni Ed Pausa. Okay? Ayan. Alright mga kabayan, bago tayo magwakas, gusto ko lamang pong balikan natin yung napakahalagang mga pangyayari po ngayon. Where napapag-usapan po ang prinsipyo. Napapag-usapan po ang kahalagahan ng iyong kapwa as against your pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahalaga po ba sa inyo ang inyong kapwa? Gano'ng kahalaga? Para sa akin, napakahalaga. That is why, siguro napapansin ko, kahit medyo may edad na po tayo, nandito pa rin, nakikita po kasi na ito po isang mission para sa akin. Nakikita ko po na itong kailangan na dapat gawin. Kahit pa paano, kakamada ho natin kung ano ang magandang bukas para sa susunod na salilahin. This is what I'm trying to achieve. Bago man naman tayo pumanaw sana. Magampanan po natin ang talagang misyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos.
saying bilang Pilipino because we are Filipinos. Bago natin isipin na yung ating sarili is just for us, para sa iyo lang. Hindi po. Ang sa aking palagay ho, nagkukulang po doon sa sinabi po ni Ma'am Tony Gonzaga na mahalaga lang sa kanya sarili natin to help with what people's perception may be against me. Wala akong pakialam sa kanila. Parang ganun ang sabi po ni Ma'am Tony Gonzaga, which is very bad para sa akin. Mahalaga po ang tao. Without other people, we are not existent. Wala ko tayo. Ginawa po tayo ng ating Panginoon na isang komunidad. There is no love without the other person. Tama? Tama po. Hindi ka ginawa ng Diyos na nag-iisa. Mahalaga ang tao. Kanya, your friend, your colleagues, bahagi ng buhay ho natin ang mga ito. Okay lamang ho na kumita tayo, pero not at their expense. Hindi po sa kasiraan po nila. Masakit po yan, mga kababayan. Pagka nangyari po sa atin yan, baka dala-dala ho natin yung gulok, dala-dala ho natin yung baril, hahanapin po natin kung sino man po yung gumawa. That is also bad. Pero sa ngayon ho mga kababayan, sa alang-alang po natin ang kahalagan po ng ating kapwa. They are part and parcel of our life. Ito ang ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Hindi po siya gumawa ng iisang tao lamang. Gumawa po siya ng marami. Pero marami. You can show your love. You can prove your love. Okay? Si Edwin Toralba, pinagmamalaki pa ni anak ng presidente. Oo nga, pareho, pinalayas. Edwin Toralba. Oo nga po. Erap, at saka si Arroyo. Ako, Diyos ko po mga kababayan. Cordalio, salute, Tata Ben, Sir Ben Paipon. Cordalio Perry, thank you very much. You are the man. Long live, Tata Ben. Thank you very much. God bless you and your family. Kagagaling lang po sa simbahan. Ako, talaga. Sinama ko mga pamangkin namin na mamasyal dito sa Bulacan. Gusto magsimba sa Mass ni Father Fidel Rora. Okay. Very good, very good. Mel, pero hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na gusto maging dakila ay dapat maging lingkod sa inyo. At ang sino man sa inyo na gusto maging pinuno ay dapat maging alipin. Ayan. That's correct. And ano ba yun? And the first shall be the last, and the last shall be the first. Kung sino man ang pinuno, siya ang tagapaglingkod. That is Christ's. Di ba? So, dito ho natin binawakasan po itong programa ho natin ngayong gabi. So, bukas, iba naman po ang mga paksawan natin. Maghahanda po tayo. But I would like you to prepare some topics and issues also na gusto ninyong pag-usapan po dito sa ating programa. And sana ho, huwag ninyong kalilimutan na mag-like and share. I-follow po ninyo ang ating page. Kung maisipan po ninyo magpadala ng star, masarap, masisiyahan po si Tata Ben. At thank you very much po sa lahat ng mga nagmamahal po sa ating mga programa dito sa Broad Streamcast Communicators. Siyempre ho, yung mga nagpadala na po, thank you very much.
Yung mga magpapadala pa po, maraming salamat din po. Ha? Alright. So, maraming salamat po. Ben Paipon, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Oh, saka na lang yung Star Apple, ha, partner? Nice program. Good night and keep safe to all. Sabi ni Junior Dal. Good night, everybody. Magandang gabi po. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.